Ngayong gabi, may suon. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na tayo po magsama at magkaisa sa lugar na ito para po sa isang dakilang gawain. Walang iba kundi ang pagpapayat ng kanyang salita. Merry Christmas! 22 days na lang, Pasko na. At ipagdiriwang ng buong mundo ang kapanganakan ng ating Panginoon. Birthday ngayon ng ating Panginoon. Ano daw ang diwa ng Pasko? Kadalasan, ano bang Pasko? Anong diwa? Sa palagay ninyo, ano ba talaga ang Pasko? Biyaya, okay. Sa TV, wala ba kayo napapanood sa TV na mayroong mga hinarahan o nag-caroling yung mga nasa Channel 7 ba yun? Channel 2 na yung mga magbabasura at nilang kinaroling at sabi ng mga magbabasura nag-awalis, naku, problema ito, wala kami may bibigay rito. Choir ito, mahina ang isandaan dito. Pero ang bandang huli, sila pala yung biniyaan. No? So sabi nila, naramdaman din nila ang diwa ng Pasko noong sila'y bigyan. Dahil ang diwa ng Pasko ay, ano ba? Love and giving. Yan po ang alam po ng mundo. Love, pag-ibig, and giving. Tama po yan, dahil yan sinabi ng Biblia. John 3:16. Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero hindi tapos doon. Tagalogin ko yung karugtong, upang sino mang sumampalataya sa Kanya. Sino yun? Yung ibinigay ng Ama. Sino? Jesus. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa mga tuwid, una pong nagbigay ang Diyos sa atin ng dakilang pag-ibig at ito'y pinakita niya sa pagkakaloob ng kanyang anak na si Kristo. Ito ba ang naalala ng mga tao kapag dumating ang Pasko? Ang tingin ng mga tao ngayon, 13 month, no? At saka regalo, party, lahat, simbang gabi. Pero hindi talaga nakatuon doon sa dakilang kaloob na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya, tayong mga tao, nilalang, dapat tayo po ay magbigay sa Kanya. Dahil ba pag may birthday, hindi yung may birthday nagbibigay eh. Sino nagbibigay? Siya daw. Okay, malapit na birthday ko, iho. Ibig sabihin, tayo po yung mga nagmamahal sa Panginoon, dapat tayong magbigay bilang pag-ibig natin sa Kanya. Na may kasabihan sa English, what shall we give to someone who has everything? Anong may bibigay natin sa Kanya na nasa Kanya lahat ng bagay? Anong may bibigay natin? Of course, love. Ang ating pag-ibig sa Kanya because love is the greatest gift of all. Kung kayo po'y walang regalo sa my birthday, huwag kayong mahiya. Sabihin nyo lang, I love you, happy birthday. Yun ang greatest gift eh. No? So, hindi nababatay sa laki at liit ng ating pag-ibig sa Diyos, kundi mayroon tayong pag-ibig sa Diyos na dapat natin ipahayag sa Kanya itong Christmas. Pasko po, ibig sabihin, kapanganakan ni Jesus. At bakit pinanganak si Jesus? Yan po ang ating alamin ngayon. Ano nga ba ang kahulugan ng Pasko? Dahil marami pong tao na sabi, Pasko ay ito yung pagtanggap ng 13 month, ito yung pagbibigayan, pag-ibigan sa isa't isa. Pero maliban dyan, ano ba talaga ibig sabihin, bakit si Kristo ipinanganak sa mundong ito? Ano po ang layunin? Yan ang ating aalamin ngayon. Babasahin natin ang Aklat ng Juan, Kabanatang 1. Okay? Aklat ng Juan, Kabanatang 1. At babasahin natin sa simula sa verse 1 hanggang 14.
Ang ating tatalakayin lamang ay ang verse 14. Bakit ko po babasahin yung verse 1? Sapagkat ito yung mga tinalakay natin nakaraang mga Huwebes. Kung nandito kayo, kompleto ang inyong pakikinig, alam niyo yung ating pinag-aralan from verses 1 hanggang 13. Okay? So basahin natin ito nang sa ganun maunawaan natin ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko. Ano ba yung Pasko na ibinigay sa atin ng Panginoon? Ano ang kaugnayan nito sa ating mga buhay? Gaano ito kahalaga? Basahin ko ang John chapter 1 verse 1 hanggang 14. Pakinggan po ninyo dahil dito po nakabatay ang konteksto na ating pag-aralan. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kita niyo? Ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Na lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Yung salita. No? Kung wala siya, yung salita, ay hindi nagawa anumang bagay na ginawa. Nakita niyo ang kahalagaan ng salita? Kasama ng Diyos. Ang Diyos ay ang salita ay Diyos. At sa pamamagitan niya, nilikha lahat ng bagay. Then verse 4, nasa kanyang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Merong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Ito ay si Juan Bautista. Siya ay dumating bilang saksi upang magpapatotoo tungkol sa ilaw. Upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat daw. Si Juan Bautista raw dumating at nangangaral tungkol dito sa salita, yung ilaw, upang ang tao ay sumampalataya sa kanya. Verse 8, hindi siyang ilaw, si Juan Bautista, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Una, siya ay salita, ngayon ilaw naman. Siya ang tunay na ilaw na tumanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilalang sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling kahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Napakaganda po ito. Na lahat ng sumampalataya sa salita o sa ilaw, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. Verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Now, isummarize ko lang. Nung una, siya ay salita. Siya ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At muli siya nagpakita bilang ilaw. Ibig sabihin, ito yung ilaw na taglay ng mga mananampalataya. At ang ilaw na ito ay hindi mawawala. At tumatanglaw ito sa kadiliman. Dumating si Juan, nagpatotoo, nangaral siya, tanggapin nyo, sampalatayanan ninyo ang salita at ang ilaw na ito. At ngayon, siya'y nagkatawang tao na walang iba kundi si Jesucristo. So, ito yung kapayagan kung bakit ipinanganak si Jesus dito sa mundong ito, dahil ipinakilala niya ang Diyos. Siya ay salita noon, at siya ay naging ilaw din, at siya ay ipinanganak sa sabsaban upang siya ang magsasalita tungkol sa Diyos at ipahayag ng salita ang kalooban ng Diyos para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Kaya itong John 1:14, ito yung pinakadakilang teksto bilang pagpapahayag ng pagkakatawang tao ni Jesus. At yan ay sineselebrate ng marami December 25. Pero actually, wala pong buwan na ibinigay, walang araw. Kundi, ito ay ginawan lamang ng buwan at araw noong mga taong
relihiyoso. Yan ay tradisyon. Pero sa Biblia, wala po. Kasi pag may araw, tsak, yun lang yung mamahalin yung araw na yun. Pero kung dumating yun ng Biyernes, palagi ko, wala nang mga takot pagka Biyernes, ano? Lalo kung 13. Na. Pero ngayon, nakita natin na itong John 1:14, ito yung Pasko, yung pagkakatawang tao ni Jesus dahil mayroon siyang layunin. At ang sabi nito sa ating talata, at naging tao ang salita at tumahang kasama natin. Tumatahan po si Kristo sa ating kalagitnaan. Kaya ang paksa po natin ngayong gabi ay ang pananahan ni Kristo. Actually, para sa akin lang, hindi ko tatawagin Pasko ito kundi ito yung araw ng pananahan ni Kristo. Bago lahat, tayo muna ay humingi ng tulong sa Diyos. Manalangin tayo. Mahirap tayo magtiwala sa ating sariling karunungan at kaalaman. Kailangan pagtiwala natin sa Diyos. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at hinihiling ang inyong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan sa inyong banal na salita. Hayaan niyo po na ang salita ninyo ang mangusap at hindi po aming isipan magbigay ng kahulugan sa inyong salita, kundi ang salita niyo, ang Panginoon, ang siya magpayag sa amin sapagkat ito ang katotohanan na sinaming kailangan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po sa ating binasa, sa verse 14, mayroon po tayong 4 na bahagi tungkol sa pananahan ni Kristo sa buhay ng tao. Isa-isahin ko po ito at ipaliwanag at tignan natin kung ito ba ang sinasabi ng Kapaskuhan na pinagdiriwang ng mundo. O ito ba ay naugma sa Kapaskuhan o pananahan ng Panginoon Jesucristo na tinuturo sa Biblia. Una, ating talakayin, ang unang bahagi ay ang paraan ng pananahan ni Kristo sa kalagitnaan ng tao. Muli natin basahin ang verse 14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ano daw ang paraan ng pananahan ng ating Panginoon sa buhay na ito? Siya ay nagkatawang tao. Siya ay naging tao. Siya ay naging tao. Sapagkat hindi siya maaaring makapananahan sa ating kung sino na natiling espiritu. Kailangan siyang manirahan sa ating kalagitnaan. Siya ay nagkatawang tao. Now, paano nagkatawang tao ang salita ng Diyos? Kung ating babalikan muli, review lang sa verse 1, ganito ang sabi. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Tingnan natin, siya ay salita, kasama siya ng Diyos, at siya mismo ay Diyos. Now, bakit siya nagpahayag o bakit siya isinugo ng Ama bilang salita? Now, alam naman natin, ulitin to. Kapag sinabi natin salita, ang salita ay siyang naghahayag ng isipan ng tao. Right? Sa mga tuwid, si Kristo ay salita ng Diyos sapagkat siya ang maghahayag ng isipan ng Diyos. Siya ang maghahayag ng plano ng Diyos. At ano ang isipan ng Diyos? Likhain ang sanlibutan. Kaya nga, yung salita, siya ang lumikha ng buong sanlibutan. Ang sabi sa verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So nakita natin, itong si Kristo pala na siyang salita ng una, siya yung tagapaglikha ng lahat ng bagay. Sino lang ang makapaglikha ng lahat ng bagay mula sa wala? Tanging Diyos lamang. Ito ba ang ipinapaliwanag ng Kapaskuhan? Ito ba ang ipinapaliwanag ng mundo kapag dumating ang December 25? Hindi ito pinapaliwanag. Kundi pinapaliwanag ang bata, sanggol. Hindi na nanatiling sanggol si Jesucristo. Kayo ba? Pag kayo ay nag-celebrate ng inyong birthday, kailan bumalik kayo sa pagkasanggol? Imposible yun.
Ito ang hindi tinuturo ng ating mga magulang na si Kristo ay naging tao, namatay sa krus, muling nabuhay at ngayon nakaupo sa trono na siyang naghahari sapagkat siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Ang ating Panginoong Hesus ay Diyos at hindi siya basta tao lamang. Yung pong ibig sabihin, bakit po nagkatawang tao si Kristo? Upang siya po ay magpakilala kung sino ang Ama, anong plano niya. Plano niya na tayo manirahan sa mundong ito. Kaya si Kristo ang lumikha ng lahat ng ito mula sa wala. Out of nothing, kung tawagin yan sa Latin, is ex nihilo. Mula sa wala. Sino makapaglilikha ng tao o sino mang tao makapaglilikha ng bagay mula sa wala? Hindi magic ito. Dahil ang magic, gumagamit sila ng mga bagay na nag-i-exist na. Halimbawa ng rabbit, lalabas ang rabbit, pero dati niyang rabbit yan. Counterfeit creation yun, kumbaga, magic yan. Yan po ay gawa ng kaaway. Ngayon, si Kristo ay salita ng Diyos na naghahayag ng isipan ng Diyos. Siyang gumagawa ng kalooban ng Diyos at plano ng Diyos. Sa paglikha, siyang naglikha ng lahat ng bagay. At siya'y nagkatawang tao upang tayo ay kanyang iligtas. Hindi lamang siya sinugo ng Ama ng salita upang ilikhain ang mga sa bawat bagay, siya rin ay nagkatawang tao upang isagawa rin ang plano ng Diyos na magligtas ng makasalanan. Kaya si Kristo ay isinilang upang siya lumaki, maglingkod sa mga alipin, maglingkod sa mga makasalanan tulad natin, at siya'y mamatay para sa ating kasalanan, at siya'y ilibing at muling mabuhay upang ang sino mang sumampalataya sa kanya mabubuhay din. Kaya ang plano at layunin ng Ama sa atin ay ganito po ang sabi sa John 6:38-40. John 6:38-40, ito po ang layunin, kalooban ng Diyos Ama sa ating buhay. Bakit ipinanganak si Kristo? Ang sabi sa 38, si Kristo ang nagsasalita rito. Sabi niya, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling looban. Yun sa natin ni Jesus Christ. Kaninong kalooban ang kanyang inihayag? Kalooban ng Ama. Okay? Kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Verse 39, at ito ang kalooban na nagsugo sa akin. Na ano? Na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman. Kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Verse 40, sapagkat itong kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na mayroon pong relihiyon na sila naniniwala lamang sa Ama. At sabi nga, sapat na raw ang maniwala sa Ama upang sila maligtas. Pero hindi po tinuro ng Ama yun. Ang turo ng Ama rito, ang sabi, sapagkat itong kalooban ng aking Ama, ng bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya, kay Kristo sumampalataya, ay tiyak magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silo ng langit na ibinigay ng Ama, sukat na ikaligtas sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. At ang pangalan niyan ay si Jesus. Ito pong pinapaliwanag ng Pasko. Bakit po isinilang si Kristo? Una, upang ipahayag sa atin ang kalooban ng Ama na tayo dapat sumampalataya kay Kristo na siyang tanging daan, siyang buhay katotohanan, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak. Sapagkat kung maliban sa kay Kristo, walang makakaparoon sa Ama. So yung paraan ng pananahan, pag sabi mong pananahan, paninirahan. Okay? Maninirahan, naninirahan si Kristo dito sa lupa. At mamaya, saan pa? No? At iyan ang dahilan. Ito isang malaking misteryo para sa atin. Diyos na nagkatawang tao. Diyos siya 100%, but at the same time, He is man 100%. Hindi pwedeng maghiwala yun. Sapagkat walang maliligtas na tao kung ang Diyos hindi nagkatawang tao. Sapagkat ang pagkakatawang tao ni Kristo, siya ang tutubos ng kamatayan ng lahat ng makasalanan. Walang makagawa niyan. Only Christ. Nasabi nga lang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can see the Father except through me. Siya tuloy na Diyos, nagkatawang tao, upang iligtas ang tao.
hindi ang ayok. Okay? Ikalawang bahagi ng pananahan ni Kristo, nakita natin ang paraan, nagkatawang tao. Ikalawa, pagpapatunay ng pananahan ni Kristo. Tingnan natin muli ang verse 14. Basahin natin muli ang verse 14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ang nagsasalita rito ay apostol. Walang iba, si Juan. John the Beloved. Si Juan na minamahal ni Kristo. Kasi alam mo si Juan, mahilig sumiksik sa kilikili ng Panginoon. Sa tuwing sila'y nakaupo, nakahilig siya ron. Kasi minamahal siya ng Panginoon. Kung mahilig kayo sumiksik sa Kanya, minamahal kayo ng Panginoon. Ang sabi, siya ay tumahang kasama namin. Mismong nagpapatotoo si Juan dito, kasama namin. Tumahan siya sa amin. Pag sinabi kong tumahan, alam mo sa ibang salita ito, ay magtolda o magkabit ng tolda. Kapag kayo nagpunta sa disyerto at gusto niyo magpahinga, maglalagay kayo ng tolda. Right? Maglalagay kayo ng tolda. Bakit? Dahil gusto niyo manirahan doon. So, ibig sabihin po, nang siya po'y tumahan, ibig sabihin, si Kristo'y kasamang nanahan sa kanila. Nanilahan si Kristo. Sa ibang salin po sa Biblia, tabernacle. Tabernacle, ibig sabihin, siya po ay pumayong, nagbigay lilim sa mga tao niya. Nanahan siya sa ating piling. Ngayon, nananahan siya whenever we pray, kapag tayo nananalangin, na may kasirisyuhang kababaan ng puso ng ating panalangin, nananahan po ang ating Panginoon sa ating panalangin. Kapag ka umaawit naman tayo ng papuri, ang sabi po ng banal na kasulatan, na ang Diyos ay nananahan sa papuri ng kanyang mga tao. So, tumahan o magtolda, tabernakulo. Sa panahon ni Moses, yung tabernakulo kinakabit, napakalaga ito para doon, sapagkat ito yung number 1 tipo ni Kristo. Yung tolda na kanilang tinitirahan noon, yun ay type ni Christ na si Kristo rin ay mananahan sa atin at doon tayo tumitira sa kanyang presensya. Now, ang Diyos ay sumasama. Na ano pong kalagahan ng pagsama ni Kristo sa atin? Tignan nyo ang sabi, unang-unang kalagahan, sa verse 18, chapter 1 ng John, verse 18. Ganito po ang sabi, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Okay? Wala daw sino mang nakakita sa Diyos. Now, sabihin natin ang Diyos Ama. Okay? Ang sabi ni Christ, ang Diyos na tanging anak, sino rin yung tanging anak na Diyos? Si Kristo. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Kaya po nagkatawang tao si Kristo o ipinanganak siya ng sinasabi ng mundo December 25. Anong dahilan? Upang ipakilala sa ating kung sino ang Ama. Dahil si Kristo ay salita. Right? At ang salita ang nagpapaliwanag ng isipan at planong damdamin ng isang tao. Si Kristo ang salita ng Diyos. Siya yung nagpapakita at nagpapayag ng damdamin ng Ama sa atin lahat ng kanyang plano. Walang nakakita sa Ama maliban sa Diyos Anak. Kaya itong layunin, bakit nagkatawang tao si Kristo? Upang ipakilala ang Ama. Pakilala ang Ama. At ikalawa, ano pa? 1 Timothy 1:15. Unang Timoteo, Kabanatang 1, versikulo 15. Para po doon sa may Bible, i-share po ninyo sa katabi ko walang Bible, para makita po ninyo na ang akin po sinasabi na sa Biblia. Kasi mahirap po, kasi pagka marami po nangangaral na mga tao walang Biblia. Kaya amin nga sa amin, yung mga nakikinig, akala na totoo yung sinasabi ng nangangaral. Pero kahit si Pablo, lahat ng pangangaral ni Pablo, yung mga tao nakikinig sa kanya, tinitsak nila ng sinasabi ni Pablo ay nasa Biblia. Dapat ganun din tayo. Para hindi tayo maligaw. Hindi tayo madaya. Kasi pag sinabi ng pastor na lumundag kayo kasi pinutunayan niya. Pero wala sinabi ng Bible. Okay? Ang sabi po sa verse 15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos.
na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na sabi ni Pablo na ako ang pangunahin sa mga ito. Ano pong layunin ni Kristo? Una, ipakilala ang Ama. At ang layunin ng Ama, sumampalataya tayo kay Kristo. At ano layunin ni Kristo? Upang iligtas ang makasalanan. Sino makasalanan? Si Pablo, unang-una doon. Siya yung pangunahin sa mga makasalanan. Pero marami pong lumulod kay San Pablo, no? Pero San Pablo po ay makasalanan din. Marami siyang pinabilanggo, marami siyang pinahagupit, at mayroon siyang pinintulutang mamatay, kaya tawag sa kanya isang kriminal. Yan po si Pablo. Kaya sabi niya, ako yung pangunahin. Ibig sabihin, anuman ang kasalanan mo, gaano man matindi ang kasalanan ito, si Pablo, tignin mo lang, pinatawad ng Diyos. Kaya nga napakalaga na pananahanan kayo ni Kristo. So yung pong layunin, dalawa po, upang ipakilala ang Diyos at upang iligtas ang makasalanan, at ikaw, isa yun. Isa ka ron. Kaya lahat ng alagad na nakaranas ng pagsama ni Kristo sa panahon ng si Kristo ay nabubuhay pa, alam nyo, yung mga alagad na yun, na nakaranas na sila po'y samahan ni Kristo, na sila'y tirahan ni Kristo, alam nyo, ibinuwis nila ang kanilang buhay upang magpatotoo sa lahat na itong si Kristo ang aming pinapangalan, na itong si Jesus ang dakilang tagapagligtas, walang ibang kaligtasan sa sino ng langit maliban kay Kristo lamang. At alam niyo ba, yung mga apostol na yun, pinatay dahil sa kanilang pagpapatotoo. Hindi sila natakot. Hindi sila nahiya na ipangaral si Kristo. At bilang mga Kristiyano, huwag natin kaya ito, sapagkat si Kristo lang ang ating tagapagligtas. Yun yung kalawa. So, ano po yung unang bahagi ng pananahan ni Kristo? Nakita natin ang pamamaraan, siya naging tao. Ikalawa, nakita rin natin ang pagpapatunay. Nagpatunay siya, sumama siya, nakita lahat ng mga apostol. Kaya ipinangaral din ng mga apostol. At ikatlo, pagninilay sa pananahanan ni Kristo. Again, basahin natin ang verse 14 para maunawaan natin muli. Ganito sabi, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Yun po yung salitang at nakita namin. Sino po nagsasalita? Apostol. Sino nakita nila? Ang Panginoon na sumama sa kanila, nananahan sa kanila. Sila yung nagpapatotoo. Sa English po nung nakita namin, ay sa English po niyan ay beheld. No? Beheld. Ang ibig po sabihin ng nakita namin or beheld, ang ibig sabihin niya ay patuloy na pinagmamasdan. Sa mga kapatid, itong mga alagad, yung kasama nilang Panginoon, sila nilulukupan ng presensya ng Panginoon, nilulukupan sila ng kapangyarihan ng Panginoon, nilulukupan sila ng biyaya at mga himala ng Panginoon, pinagmamasdan nilang maigi si Kristo. At sa kanilang pagmamasid, marami silang nakitang kababalagan, marami silang nakitang patunay na ito na nga ang Mesiyas, na ito lamang ang tanging tagapagligtas. Kaya naman, sila po na mga nakakita at nagmasid sa Kanya, tumibay ang kanilang pananampalataya, dahil ang pananampalataya nila batay sa katotohanan na kanilang natutunan. At ito pong pananampalataya, batay sa iyong narinig na katotohanan na iyong natutunan. Hindi po yung lundag sa dilim na pananampalataya, bahala na, basta ako naniniwala. Yan po yung lundag sa dilim, walang katiyakan. Ang katiyakan pong pananampalataya ay yung ikaw ay makapagmasid kay Jesus. Nakikilala mo siya, pinagninilay-nilay mo si Kristo. Sino ito? Yung faith mo, buhat sa katotohanan. At ang faith na yan, ang siya makapagliligtas sa iyo. Sabi na, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Pag sinabi pong nakita namin, alam nyo, maaaring isigaw ito ni Juan, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. O di kaya, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. O di kaya, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Mayroon pong iba't ibang ekspresyon niya, di ba?
So, sumagot, titignan natin yung tatlong expression na ito. Nung makita nila. Unang-una, nakita nilang ito ay pinagnilay nila with devotion. May debosyon sa kanilang pagninilay kay Kristo. Ibig sabihin po ng devotion, seryoso ka. Di ba? May kanta na Beloved. Sabi mo kantang Devoted to you. Ibig sabihin, yung lalaki umawit sa dalagang yan, napagmasdan niya kanyang kagandahan, nakilala niya ang kanyang ugali, nakilala niya ang kanyang katangian, ang kanyang ugali, ang kanyang taras, no? Sa Bisaya pa, ang kanyang taras. So, kaya siya umawit dahil punong-puno siya ng pag-ibig, pagmamahal, kabanalan sa isang babaeng yun. Ganon din sa Diyos. Habang kanila itong pinagnilay-nilay, seryoso silang pinagmamasdan upang higit pang makilala si Kristo. Hindi ito pag-uusyusyong tingin kay Kristo. Sa ating panahon po ngayon, marami po ang nai-invite, sumasama dahil gustong mag-usyuso. Ano pang ginagawa ng mga taong ito? Kaya nga, sa tuwing ipapangharal yung salita ng Diyos, hindi niya napapakinggan dahil tinitignan niya nag-usyuso. Sino ba yung mga taong ito? Kilala ko ito. Pati upuan nila, tanging upuan nila. Electric pan nila, isa lang. Maraming nag-uusyoso. Pero hindi. Itong mga alagad na ito, nag-uusyoso sila sa Panginoon. Mayroong devotion ang kanilang pag-uusyoso. Sinusuri nila. Seryoso nilang pinag-aaralan si Kristo. Sa ating panahon, paano po natin seryoso mapag-aaralan si Kristo? Sa pagikinig ng pangangaral o di kaya sa pagbabasa ng kanyang salita. Okay? Faith cometh by hearing. Hearing by the word of Christ. So, preaching, hearing, then reading. And how can you hear when you're reading? Read it aloud, di ba? Basahin mo ng malakas. Marinig mo ang pangangaral. Then, dahil dito, napag-aralan nila, ikalawa, yung damdam nila, tungkulin nila na magnilay. Mayroong duty na kanila itong pagnilayan. Matapos tayong bigyan ng Diyos ng dakilang kapahayagan tungkol kay Kristo na siya ay salita, siya ay kasama ng Diyos, siya ay Diyos, at lahat ng bagay nalikha sa Kanya, siya ang nagpahayag ng kalooban ng Panginoon, siya gumawa ng lahat ng kalooban. Matapos natin malaman yan, katungkulan po nating magnilay sa Kanya. Katungkulan po nating magnilay sa Kanya. Mayroon tayong responsibilidad. Kilalanin natin siya upang higit pang lumalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kailangan natin yun. Then ikatlo, siyempre, nakita namin ang Panginoon. Mayroong delight. Di ba? May kasiyahan ka. Busog ka eh. Di ba? Kasama mo ang Panginoon. Pero sa atin ngayon, kasama natin Panginoon sa pakikinig at pagbabasa, mayroong delight. Tingnan yung sabi ng verse 14, na sabi, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ito'y pangungusap ng isang taong puno ng devotion sa Panginoon because of meditation. Kanyang pagninilay-nilay sa Panginoon. Alam nyo, ang karanasan natin sa pagninilay kay Kristo, ito makapagbibigay sa atin ng delight sa Kanya. Maging sa ating pagsamba every Sunday, nanatili sa atin yung delight. Kasi yan, kailangan sambahan siya. Kilala ko siya. So, pang-apat na bahagi ng panlahan ni Kristo. Ano yung una? Pamamaraan. Pangalawa, pagpapatunay. Pangatlo, pagninilay. At pang-apat, pagpapala. Lahat ng yun, kung mayroon tayong paraan, may pagpapatunay at pagninilay, natural, mayroong pagpapala. Basahin natin muli ang verse 14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ano po yung pagpapalang matatanggap sa taong nagninilay-nilay sa Panginoon? Biyaya at katotohanan. Grace and truth. Hindi si Grace na may grace ba ito? Wala na.
Biyaya. Ano po yung biyaya? Sa tingin ninyo, magtatanong lang sigli. Kasi ito, minsan semi-Bible study ito. Ano sa tingin niyo yung biyaya? Yung, tanongin natin yung mga bisita natin. Huwag po kayong mahiya. Ano yung biyaya? Pagpapala. Anong pagpapala? Pag may kaning sinubo, biyaya yon. Na, kaya so, huwag mo sayangin biyaya. Diba? Mupo ka sa mesa. Ikaw mo yung biyaya. Diba? Yun ang alam natin biyaya. Pero yung biyaya nito, higit pa. Alam niyo pong biyaya ng Panginoon? Pinakita niyo sa ating pag-aaral, yung mga nandito nung nauna. Ang biyaya ng Diyos ganito. May isang plano sa eternity past ng mga tao na kanyang mamahalin at ililigtas. Biyaya na yun sa simula pa lang. At sa biyaya yun, na kanyang mayroon siyang plano, nilikha niyang mundo. Lahat ng bagay sa mundo. Sino umikha? Si Kristo. Biyaya yun. At ano yung unang binilika ng Panginoon sa mundo na magkaroon? Mga puno, halaman, lahat ng pagkain, lahat ng karne, lahat ng isda, bago ang tao. Pangmuli ang tao. Dahil ang tao ang uunahin, magugutom. So ito yung nagpapakita lang mga kapatid. Unahin natin ang Diyos dahil yung mga kanyang inihandang pagpapala, susunod na lang sa atin. Hindi nagkulang ang Diyos eh. Tayo yung nagkukulang. Hinahabol natin ang pagpapala, tapos ang Diyos na naghahabol sa atin. Anong sabi sa Matthew 6:33? Yun. Hanapin niyo munang pagharian kayo ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay ay idaragdag na lamang. Grace po yun. At yung biyayang yun, nung tao ay nagkasala, bumagsak sa kasalanan, hindi iniwan ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng biyaya. Anong biyaya yun para mabuhay ang tao? Sa mga Kristyano na. Anong biyaya yun para mabuhay ang tao? Common grace. Makriminal ka man, maganda ka man, maganda ka man, pangda ka man, o mataba ka man, common, pare-pareho, mayroon tayong biyaya ng Diyos. Pagdadapa ka, bumabang ka, biyaya, common grace yun. Tumawid ka, hindi ka nasagasaan, common grace yun. Nasugatan ka, gumaling kahit walang gamot, common grace yun. Nakapasa ka sa eskwelahan, common grace yun. Lahat ng tao, lahat tayo tumatanggap nun. Pero isa pang grace, kung tawagin yan, special grace, ano yun? Kaligtasan. Lahat ng tao. Tama si Don Mowin. God is good all that time. Good talaga ang Diyos in His common grace. But higit pa siyang good kapag ating naranasan ang kanyang special grace. Yun ang layunin, bakit nagkatawang tao si Kristo upang ipakilala sa atin ang Diyos at nang sa ganoon, kilalanin natin si Kristo na siya ang ating tagapagligtas. Yan ang special grace na kailangan natin matanggap. So, yun po yung grace. Ano yung truth? Ano yung katotohanan? Lahat ba ng palabas sa TV, katotohanan? Ha? Atayan, rape, pagnanakaw. Truth ba yan? At totoong nangyari, pinatay siya. At totoong mangyari, baka mabudol-budol ka. Totoong mangyari. Pero anong katotohanan niya? Panay lagim. Panay kapamakan. Pero ang katotohanan binibigay ng Diyos ay hindi po yan. Ang katotohanan binibigay ng Diyos ay kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang sabi sa Juan 8:31-32, sabi ni Jesus Christ, kung kayo'y magpapatuloy sa aking salita, malalaman ninyong katotohanan. At ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa inyo. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yun yung katotohanan na kay Kristo lang. Si Kristo lang ang katotohanan. At kapag yan ay tinanggap mo, makakalaya ka sa kasalanan, makakalaya ka sa impyerno, makakalaya ka sa anumang bagay na ipapahamak ng iyong kaluluwa. Kaya siya po'y nagkatawang tao. Pero ang tingin ng tao ngayon, kasiyahan kasi may bonus na, may party na. Yun lang doon nakafocus. Pero ito yung totoong layunin. Kung bakit nagkatawang tao si Kristo,
upang siya'y manahan sa atin. At ang sabi rito, yung biyaya at katotohanan, mayroon pang adjective yan eh. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang karunatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Yung salitang puspos, sa Bisaya pa ng bunangan. Puspos, di ba? Sa Tagalog, puspos, sa English is filled. Punong-puno, puspos, umaapaw. Si Kristo ay puspos ng biyaya para sa iyo. Puspos siya ng katotohanan para sa iyo upang ikaw ay sumampalataya at maligtas sa tiyak na kapamakan. Hindi po nagkukulang si Kristo. Hindi siya uga-uga. Puspos siya ng biyaya at katotohanan. Laging handa ang Panginoong tumanggap sa iyo gaano ka man karumi, gaano man karami ang iyong kasalanan, gaano man kabigat ang kaparusahan ng kasalanan, puspos ang Panginoon upang ikay palayain sa tiyak na kapamakan. Kaya nga sabi ng Psalmista, Psalms 85 verse 10, basahin na natin, Psalms 85 verse 10. Sa Tagalog po, ganito eh. Magsasalubong ang tapat na pag-ibig, kindness po yan, kung tawagin dyan, at katapatan, truth, ang katwiran at kapayapaan ay maghahalikan. Wow! Sa English po, ganito eh. Loving kindness and truth have met together. Talagang hindi pwede hindi maaaring magkahiwalayan. Para bang North Pole at South Pole. Di ba? Yung North Pole, pag nagsimula ka maglakad ng North at tungo sa South, talagang magkakatagpo kayo ng North saka South. Darating. Pero ang East saka West, hindi kayo magkakatagpo. Eternity separated talaga yan. Walang katagpo-tagpo yan. Pero, tulad ng North and South, loving kindness and truth met together. At kagandahan pa dyan, sabi, righteousness and peace have kissed each other. Wow! Yan po ang inyong tatanggapin kung inyong makita at makuha ang totoong mensahe ng Pasko. Totoong mensahe ng kapanganakan ni Kristo. Bakit siya ipinanganak? Kaya po, ang tanong po natin ngayon, upang maisakatuparan ng Diyos ang kanyang plano, si Kristo ay nanahan doon sa eternidad, sa wala pang simula, upang likhain ang lahat ng bagay. Nandun na si Kristo, nananahan na siya ron, at nilikha lahat ng bagay. Pagkatapos, nalikha lahat ng bagay at pati ang tao, si Kristo ay nagkatawang tao upang manahan naman sa gitna ng sangkatauhan. At nagawa niya ang plano ng Diyos na siya dapat mamatay alang-alang doon sa mga makasalanang sumasampalataya sa Kanya, siya'y nalibing at muling nabuhay. Ngayon po nangyari? Si Kristo ay mananahan sa iyong puso. Mananahan siya from eternity past. Mananahan siya in the midst of humankind. Pero ngayon, mananahan siya sa iyong puso. Kung si Kristo ay nananahan na sa iyong puso, at kung hindi pa, mga kapatid, tanong ko lang bakit? Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa hinayaang manirahan si Kristo sa iyong puso? Anong dahilan? Mayroon bang mas mahalaga pa sa kaligtasan ng kaluluwa mo sa buhay na ito? Alalahanin yung sabi sa Romans 8 verse 9, ganito pong sabi, ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi pangari ni Kristo. He is not a Christian. Maybe you profess to be Christian. Sinasabi yung Kristiyano mo ako kasi lumaki yung Kristiyano. Pero without Christ, you are nothing. Sapagkat tanging si Kristo lamang kung manahan sa iyo, doon ka lang tatawagin totoong Kristiyano. Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. At ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa iyo. Meron lang isang bugtong anak, right? There is only one begotten Son. Sino yan? Si Christ. Pero pag si Christ, nung namatay siya at muli nabuhay,
malaya na tayo makakatanggap ng kanyang Espiritu, the Spirit of the only begotten Son. Pag yan ay tinanggap mo, mananahan yung Espiritu ni Cristo sa iyo. So you are belong to Christ. So therefore, you are a son of God. Wala pong itong para. Walang ibang para. Si Kristo ay nagkatawang tao upang manahan sa gitna ng sangkatauhan. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang manahan sa puso ng bawat mananampalataya. Si Kristo ba'y nananahan na sa inyong puso ngayon? Hindi pa. Bakit? Kung naniniwala kang si Kristo ang salita ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, na siyang nagkatawang tao upang tubusin ang mga makasalanan, bakit hindi mo siya matanggap bilang iyong tagapagligtas? Sa ngayon. Bakit? Alam nyo, kapag ka naniniwala lang kay Christ sa inyong head, pero wala sa inyong puso, kasalanan po yun. Alam niyo kung bakit? Sinasabi po ng Biblia, hindi po sa akin. Ganito ang sabi ng Biblia, John 3:18. Please, buksan natin para mapatunayan natin. John 3:18. Ganito po ang sabi. Babasahin ko po. Pakinggan niyo. Ang sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi hinahatulan. Natural. Right? Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Tapos na po. Meaning to say, hanggat wala pa kayong pananampalataya at wala si Kristo sa inyong buhay, lumalakad po kayong patay, patungo sa kapamakan. Anytime mamatay po sa tao, tuloy talaga dyan sa kapamakan. Hebrews chapter 9, verse 7. It is appointed that man wants to die and after that is judgment. Talaga lumalakad ang tao, buhay man siya, masaya man siya, yumayaman ba siya, pero pag namatay siya, tuloy talaga sa kamatayan sa impyerno. Sapagat, ang sabi dyan, sapagat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kaya kasalanan po ang hindi sumampalataya kay Kristo. Hindi sa labi, hindi sa isip, but sa puso. At ang sumasampalataya kay Kristo sa puso, makikita yan sa kanyang buhay. At kung hindi pa tinanggap si Kristo, alam nyo, huwag mong pagkagaling. Sapagkat hindi natin alam ang ating buhay mamaya. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. At hindi po tayo magpaaltangkol sa inyong kinaupuan. Kung kayo po'y tumatanggap, naniniwala kay Kristo na siyang iyong tagapagligtas, tanging tagapagligtas ng iyong kaluluwa, papasok siya sa puso mo. At ito ay kanyang liligtas. Naniniwala ba kayo? Wala. Kapagkat, ang sabi sa John 11:12, ganito pong sabi sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kayo po ang nakakaalam niyan. Nais nyo maligtas? Nawa, yun ang ating dalangin. Tayo'y manalangin. Panginoon, napakadakila po ang kapahayagan ninyo sa amin po dito sa lupa. Kayo po ay nanahan, nagkatawang tao upang manahan sa aming kalagitnaan. Kayo ay namatay dahil sa kasalanan ng tao at inilibing at muling nabuhay upang manahan sa puso ng bawat mananampalataya. Yan po ang totoong Pasko, Panginoon. Yan po ang totoong dahilan ng inyong pananahan dito sa mundo at sa buhay namin. Nawa po, sa araw po ng Kapaskuhan, ay amin pong makita ang katotohanan na kami nangangailangan ng tagapagligtas. At wala kami may ibang maibibigay na regalo sa tagapagligtas kundi ang aming pag-ibig. Ang pag-ibig na ito na aming ibibigay ang aming buong buhay kay Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.